Tumungo ako habang hawak ang dibdib ko nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng banyo. Napatingala ako. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko kung sino ang nasa harapan ko. Walang suot na kahit na ano sa pang-itaas. Oh God, yung obs. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Tanging towel lang ang nakapulupot sa bewang nito kaya bumaba ang tingin ko and oh God. Napapakagat ako ng mariin sa mabalahibo niyang puson at bumaba pa ang aking paningin hanggang doon na nga sa umbok na punta. Napalunok ako ng malutong. Jesus, bakit naman ganito ka-perfect? Bumaba pa ang paningin ko hanggang sa tuhod nito at mabalahibo din. Oh God, wala na yata akong ibang nasasambit kundi oh God. Natigilan ako nang mapatingin ito sa akin. Natapos din ang mga nakakalokang imagination ko nang kumunot ang noo nito at parang hindi makapaniwalang nakikita niya ako. Hindi naman ako multo pero bakit? Bakit siya nandito? Kwarto ko to eh. What the hell are you doing here in my room? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa kasulok-sulukan ng kwarto. Kapag sinakal niya ako dito'y walang makapipigil sa kanya. Nanginginig na humakbang ako para lumayo sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kwarto ko to eh. Tanging nasagot ko, nautal pa. Mas lalong kumunot ang noo niya at unti-unting humakbang palapit sa akin. Sinampay nito sa balikat ang maliit na tawel na pinampupunas niya sa kanyang buhok. Kagat labi kong hinintay ang paglapit niya sa akin. Baka sakalin niya na lang ako o di kaya itapon na lang sa ere para mawala itong nasa sinapupunan ko. Pinapalaglag niya pa naman ito kaya baka gawin niya iyon sa akin para tuluyan ang mawala ang bata sa sinapupunan ko. Hindi naman ako makapapayag. Ito na nga lang natitira kong makakasama sa buhay. Konting tulong lang naman ang hinihingi ko sa kanya. Pinagdadamot niya pa. Umatras ako at naganap na may paglalaban sa kanya kung sakali mang may gawin siyang masama sa akin. Sa wakas nahagilap ko ang vase. Tinago ko iyon sa likod ko. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo na babae ka. This is probably my room you're stepping on. That's why I'm here. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Talagang ginawa mong pain yung nasa sinapupunan mo para makapasok dito? Ang taas ng pangarap mo. Sa tingin mo ba makukuha mo kaagad yung pangarap mo? Dumaan ka muna sa akin bago umasamang kaginhawaan sa buhay na inaasa mo. Mas lalo pa siyang lumapit kaya tinaas ko ang vase. Huwag kang lumapit. Nanginginig ang boses ko. Natatakot na ako masakal ulit. Ngumisi siya. Sa tingin mo ba natatakot ako sa vase na hawak mo? Mas lalo pa siyang ngumisi at hindi na napigilan ang paglapit sa akin. Nanlaki ang mga mata ko ng aksidente kung mahagip ang nakabuhol na towel sa kanyang bewang. Pinaikot niya ako kaya't nakatalikod na ako sa kanya habang magkalapit ang katawan namin dalawa. Isang buko lang sumundot sa aking likuran. Alam kong wala na siyang kahit na anong nakatakip sa bandang ibaba niya. Ramdam na ramdam ko iyon. Shit! Napamura siya. Mabuti na't nakatalikod ako. Kung hindi, nakita ko na sana ang sandata niya. Third person's POV. Kaagad na pinulot ni Aaron ang kanyang towel na nahulog dahil aksidente itong nasagi ng mga kamay ni Ashley. Muli niyang itinakip ang towel sa kanyang hubad na katawan. Sa inis ni Aaron, sa babae hinila niya ito palabas ng kwarto niya hanggang sa makababa sila ng hagdanan. Habang hila-hila niya si Ashley pababa ng hagdan, nagmamakaawa naman ito sa kanya na huwag kalad ka rin. How many times do I have to tell you that I will never accept you? Hindi ko tanggap ang batang nasa sinapupunan mo. I don't want you to be the mother of my child. Kung meron man akong gustong maging ina ng mga anak ko, hindi ikaw yun, kundi si Lara. Only her and no one else. Ikaw, umuwi ka kung saan lupalop ka nang galing. If you want sustenance, I'll give it to you. Pero maging ama niyang anak mo, that will never happen. Nasasaktan ako, please. Tama na. Magmamakaawa ni Ashley sa kanya ng mariin niya itong hinawakan sa siko at maging sa pulsuhan nito ay halos magkaroon ng pasa ang kamay ng dalaga sa klase ng pagkakahawak niya. Hindi niya pinakinggan ito. Mas lalo pa niya itong kinaladkad kahit nanonood sa kanila ang mga maids sa mansyon. Ang iba'y nagbubulong-bulungan. Senyora! Senyora! Mula sa labas ng kwarto ay narinig ni Senyora Carmela ang pagtawag sa kanya ni Pining, ang matagal na nilang katulong sa mansyon.
Si Senyora Carmela ang ina ni Aaron. Kaagad na lumapit ang senyora sa pinto para pagbuksan nito. Yaya Pining? Ano nangyayari? Bakit hingal na hingal kayo? Tanong niya dito. Tila ba hinabol ang matanda. Si Senyorito Aaron po, senyora. Kinakaladkad niya pong palabas si Miss Ashley. Hingal na sumbong ng matanda. What? Nandito sa Aaron? Anong ginagawa niya dito? Hindi ba't hindi siya umuwi dito? Pagtataka ng senyora. Hindi ko rin po alam, senyora. Hindi ko nga po narinig ang pag-uwi niya. Hindi ko rin siya nakitang pumasok dito. Pagtataka ni Pining. Matutulog na sana ang senyora pero dahil sa ibinalita ni Pining, inapilitan siyang lumabas ng kwarto at bumaba para pigilan ang anak. Nadatna ng senyora ang paghawak ng mariin ni Aaron sa braso ni Ashley. Halata sa mukha ni Ashley na nasasaktan ito. Namimilipit ito kaya napapangiwi na lang. Aaron! Umalingaw-ngaw ang boses ng senyora. Kaagad na napatingin si Aaron sa kinaroroonan ng ina. Lumuwag ang pagkakahawak nito sa braso ni Ashley. Ngunit nangalay naman ang braso ni Ashley kaya pinagpag niya ito. Anong ginagawa mo kay Ashley? Muling hinatak ni Aaron si Ashley. So, Ashley palang pangalan ng babaeng ito? Bakit nasa kwarto ko ang babaeng ito? Inis na tanong ni Aaron sa ina. Ako ang nagpapasok sa kanya sa kwarto mo. Pwede ba? Bago mo dapat kinaladkad palabas yang sa Ashley, nagbihis ka man lang muna. Puna ng ina. Tsaka lang napagtanto ni Aaron ang suot. Nakatapis lamang siya ng tuwalya at basa pa ang kanyang buhok. Wala pa rin naman pakialam si Aaron sa itsura niya. Paano ako magbibihis kung nasa kwarto ko ang babaeng ito? Siya ang dahilan kung bakit wala na kami ni Lara. Siya ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal ko tapos makikita ko ang babaeng yan sa kwarto ko. Are you out of your mind, Mom? Gigil na pagkasabi ni Aaron. Si Ashley naman ay napanatiling hawak ni Aaron. Gusto man niyang kumawala pero mahigpit na nakahawak sa kanyang binata. Bakit ka ba kasi nandito? Hindi ba't may sarili ka ng bahay? Himala naman yata, taligaw ka dito. Because I wanna talk to you and Dad. About what? About this dumb woman. What about her? Hindi kita pinipilit na panindigan ng bata. Dinala ko sa Ashley dito dahil gusto ko. Kung ayaw mong panindigan sa Ashley, then fine. Ako ang gagawa noon para sa'yo. Ewan ko ba kung bakit nagkaroon ako ng anak na pagkatapos magpakasarap at makabuntis ay itatanggi na ang lahat. Babae din ako, Aaron. At alam ko kung anong nararamdaman ni Ashley kung tinanggihan siya ng lalaki na kabuntis sa kanya. Bago mo dapat ginawa yan, inisip mo dapat muna kung anong consequences ng lahat. Biglang hindi nakaimik si Aaron. Ashley Spilvia. Ang lakas ng kaba ko. Kanina habang hinihila akong palabas ni Aaron ang sakit ng mga braso ko. Nandito na ako ngayon sa kwarto at kinukuha mga gamit ko. Lilipat ako sa ibang kwarto. Kwarto pala ito ni Aaron kaya naman pala sobrang laki. Hindi ko na alam kung anong pinag-usapan nilang mag-ina. Sinamahan na kasi ako ni Yaya Pining pabalik dito para kunin ang mga gamit ko. Nakakatakot magalit si Aaron. Sigurado na ba ako magtatagal pa ako dito? Mukhang masama pa si Aaron kay Chang. Baka mamaya bigla niya naman akong hatakin sa kung saan at iwanan kung saan lugar para hindi na ako makabalik pa. O di kaya ipasok niya ako sa drum pagkatapos takpan at itapo na lang kung saan. Napailing ako sa mga naisip ko. Hindi naman siguro niya gagawin iyon. Kahit naman siguro may pagkademonyo ang ugali niya. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng mga gamit ko sa pinaglipatan kong kwarto. Medyo maliit ito sa kwarto ni Aaron pero ayos na ako dito. Mas malaki pa nga ito sa mga bahay sa squatter. May kumatok sa pinto nang subukan ko ng humiga. 9:00 na ng gabi kaya pala antok na ako. Pinadala na lang ako ni Ma'am Carmela ng pagkain. Napakabait niya talaga. Kahit nagagalit na sa kanya si Aaron ay patuloy niya pa rin akong tinutulungan. Tumayo ako at pinagbuksan ang kumakatok sa pinto. Baka si Yaya Pining ito. Nang mabuksan ko ay ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mabungaran ang daddy ni Aaron. Seryoso at nakakunot ang noo. Manang-mana si Aaron sa daddy niya. Kung nakakatakot si Aaron, mas nakakatakot itong nilalang. Nagbigay ako ng galang sa kanya. Ano kayang ginagawa niya dito? Nakauwi na pala siya? Kaya po pala, ano pong kailangan? 1 million. Putol niya sa tanong ko. Ano po? Ano pong meron sa 1 million?
Bakit niyo po sinasabi sa akin? Pinutol niya na naman ang sasabihin ko. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Alam kong pera lang ang habol mo. 1 million in exchange for you staying away from my family, especially my son. You're not the woman for him. Lara is what I want for Aaron. If it's not enough, I'll make it 2 million. Offer nito sa akin. Nung una napanganga ako sa laki pero kaagad ko ring itinikom ang bibig ko. Kung hindi mo ito tatanggapin, iisipin kong nakukulangan ka pa sa offer ko. Mas lalo mo lang pinamumukha sa akin na mukha kang pera. Wala kang makukuha kapag nagstay ka dito sa mansyon. Hindi ka rin matatanggap ng ano ko kasi alam mo, walang makapapantay sa pagmamahal niya sa kanyang fiancé. Si Lara lang ang mahal ni Aaron. Only Lara can make him happy. Dahil sa sinabi ng daddy ni Aaron ay nakapag-isip-isip na ako na tanggapin ito. Mas mabuti na sigurong umalis na lang at tanggapin ang offer niya. Malaking tulong na iyon sa akin ang 1 million. Aalis po ako pero hindi ko po tatanggapin ng 2 million offer niyo. Biglang natawa ito. Ngayon nagkukunwari kang ayaw mo ng pera? Tatawa-tawang sabi nito. Ayos na po sa akin ng 1 million, sir. Hindi ko po tatanggapin ang 2 million na offer niyo. Hindi ko po kayang bayaran iyon. Sagot ko. Mas lalo itong natawa. Hindi ito pa utang na dapat mong bayaran. This is an offer. Makatutulong ito sa iyo. Makatutulong sa iyo ang 2 million. Alam ko naman na hindi mo kayang bayaran kahit na 1 million pa ang kunin mo. Tinawanan niya lang ako. Tumalikod ako at kinuha mga gamit ko. Niligpit ko na lang ulit ang mga ito at ibinalik sa bag. Mag-hotel na lang muna siguro ako ngayon pag alis ko. Bahala na. Nang matapos ay hinarap ko ulit ito at binuksan ang aking mga palad. Nasaan ho ang 1 million na sinasabi niyo? Total mukha naman na akong pera sa paningin niya ilulubos-lubusin ko na. Binigay niya sa akin ng tseke. That is 2 million. Sapat na para sa paglayo mo. Tinitigan ko ang hawak kong tseke. Nakatitig ako doon ng matagal na may bigla namang nagsalita. Rafael, anong ginagawa mo? Binabayaran mo sa Ashley? Kaagad ko itinago ang tseke na nasa kamay ko nang marinig ang boses ni Ma'am Carmela. Kasama niya si Aaron. Tapos na siguro silang mag-usap. Yes, binayaran ko ang babae ito para lumayo at layuan ang anak natin. Tinanggap naman niyang aloko. Sagot naman ni Sir Rafael. What? Pinapaalis mo sa Ashley? You know, Ashley is pregnant. Buntis siya sa apo natin tapos pinapaalis mo? If Ashley lives, I will go with her. I won't let Ashley live alone. Paninindigan ni Ma'am Carmela. Siya lang itong kakampi ko. Mom! Han! Sabay na sambit ni Sir Rafael at Aaron. Come on, Ashley. I'll take care of you. Hinawakan ni Ma'am Carmela ang kamay ko, tinila na akong paalis sa kwarto na kinaroroonan ko. Sumunod naman si Sir Rafael at Aaron. Panay ang kanilang pagtawag. Mom! Han! Ano ba? Iiwan mo kami dahil sa babaeng yan? Iiwan mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Sir Rafael. Alam mo, gustong gusto ko na magkaapo. At kung hindi niyo matatanggap si Ashley, pareho kaming aalis dito. Pananakot ni Ma'am Carmela. Tumingin siya sa akin sabay kindat. Mukhang may binabalak ang ginang. Mukhang spoiled siya ni Sir Rafael. Ako na bahala sa'yo, Iha. Just go with the flow. Alam kong hindi ako hayaang umalis ng asawa ko. He loves me more than anything. Bulong niya sa akin. Ganon siya kakampante. Nanahimik na lang ako at parang nanonood na lang ako dito ng movie. Tuluyan na nga akong hinila ni Ma'am Carmela ang palabas. Hon, what is this shit? Talaga bang tututuhanin mo yan? Halata sa boss ni Sir Rafael na natatakot na umalis ang asawa. Tanggapin mo ng buo sa Ashley, tsaka ako babalik sa'yo. Sagot ulit ni Ma'am Carmela. Okay, fine. If that's what you want, tatanggapin ko sa Ashley sa pamilyang ito. Huwag ka lang umalis. Pagmamakaawa ni Sir Rafael. Narinig mo, Ashley? Sabi ko sa'yo, ako ang kahinaan ng asawa ko. Sabay kindat ni Ma'am Carmela sa akin. Bigla ako natawa. Kung meron lang sigurong best in actress ngayon, ibibigay ko iyon kay Ma'am Carmela. Hindi ko narinig yun, Han. Ulitin mo. Muli ay sabi ni Ma'am Carmela sa asawa. Shit, you are really my only witness. Tila pabulong na sabi ni Sir Rafael. Okay, I will accept Ashley freely in this family. Just don't leave. Dagdag pa ni Sir Rafael. Biglang napangiti ang ginang. How about you, son?
What about me, Mom? Tatanggapin mo si Ashley? Matutuloy pa rin naman ang kasal mo pero hindi na kay Lara, kundi kay Ashley. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng ginang. What? Halos hindi rin makapaniwala si Aaron sa hinihinging kondisyon ni Ma'am Carmela. Why do I have to marry that woman? Halata sa mukha ni Aaron ang pagkadisgusto. Aaron, just follow what your mommy said. You know how crazy she is. Kapag sinabi niya na aalis yan at mahirapan na naman tayong hanapin ng mom mo. Pamimilit na rin ni Sir Rafael sa anak. Hindi nila ako matatanggihan, Ashley. Ako ang kahinaan ng mag-ama ko. Alam nilang ginagawa ko ang sinasabi ko. At sa oras na ginawa ko iyon, hindi na nila ako makikita. My husband knows that. Minsan na rin kasi ako nagliyas at kung hindi ko sanadyang magpakita sa kanila, ay hindi nila ako makikita. Kahit pa magbayad ng iba't ibang private investigator, agent, or kahit na ano. Basta ako magtago, hindi nila ako makikita. Ganoon ka-confident ang ginang. Ako man ay hangang-hanga. I'll think about it. Tanging sagot ni Aaron. Then good. Tapos ang usapan. Ashley, you can go back to your room. Wala akong nagawa kundi ang bumalik sa room ko. Ganon katapang si Ma'am Carmela. Lahat ay napataob niya. Maging si Aaron na demonyo ang ugali ay hindi niya napagsalita. Hindi ko alam kung gagalaw ba ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung susundin ko na ba ang sinabi ng ginang. Third person's POV. Patahimikin niyo lahat ng press at reporters. Kung sino man ang maglalabas ng article about the engagement party and the woman who ruined the engagement party will lose their job. Umalingaw-ngaw ang boses ni Senyor Rafael nang isumbong ng secretary nito sa kanya na nagsimulang mag-ingay ang mga press about sa nangyaring kaguluhan sa engagement party ni Aaron. Masusunod po, Senyor. Sagot naman ng secretary nito. Lumabas din ito kaagad sa office. Nakadekwatrong nakaupo si Aaron kaharap ang ama. Lara never forgave me. That girl's fault. She ruined everything. Nangigigil na sabi ni Aaron habang nakakuyom ang kamao. Forget Lara and try to love Ashley. Wika naman ng ama na ipinanlaki ng mga mata ni Aaron. What? Pati ba naman kayo, Dad? Reklamo ni Aaron. Gusto siya ng momo. Alam mo naman ang momo, kapag nagustuhan niya ang tao, hindi niya na pinapakawalan. Kaya nga hindi niya na ako pinakawalan. Pangiti-ngiti na sabi ng senyor. That's crazy. Kahit kailan hindi ko matututunang mahalin ng babaeng yun. Tumayo si Aaron. Nang tumunog ang kanyang phone ay natigilan siya at napupong muli. Si Mom, sambit ni Aaron nang makitang tumatawag ang ina. Yes, Mom. Tinatamad na sagot niya. Hindi po ito ang mom niyo. Nandito po siya ngayon sa ospital. Bigla po kasi itong nawala ng mali at medyo malubha ang kanyang kalagayan. Inutusan niya lang po ako na tawagan kayo. Sagot sa kabilang linya na ikinaawang ng labi ni Aaron. What? Sinulyapan niya ang ama na abala sa mga files. Pinagtaka niya ang biglang pagkakasakit nito. Kahit kailan ay hindi ito pumapayag na dinadala sa ospital kapag nagkaroon ng lagnat. Nagpapagaling lang ito sa bahay. Ganoon ba kalubaha ang sakit niya para makumbinsi siyang dalhin sa ospital? Can I talk to Mom? Tanong niya sa babaeng kausap niya. Sandali itong natahimik. Hello, son? Nangihina na sagot ng ina. Mom, ano nangyari? Himala naman yata ngayon at nagpadala na yata kayo sa ospital. Hindi ba't ayaw na ayaw mo nagpapadala sa ospital? Noon yun. Pero nagbago na ngayon, son. Iniingatan ko lang ang sarili ko, lalo pat magkakaroon na ako ng apo. Yun nga lang, hindi buong pamilya ng apo ko. Biglang nalungkot na sabi ni Senyora Carmela. Ang mom mo ba ang kausap mo, Aaron? Sumabat naman si Senyor Rafael sa gitna ng usapan nila mag-ina sa phone. Yes, Dad. Mom is in the hospital. What? Why didn't she even call me? Senyor Rafael stood up suddenly. He immediately put aside the files that were scattered on the table. Kailangan natin puntahan ng mom mo. Here we go again. Ipipilit niyo lang sa aking pakasalan ko ang babaeng yun. Walang nagawa si Aaron kundi ang tumayo na lang para samahan ang ama sa ospital. Ashley's POV. Kumusta po kayo, Ma'am Carmela?
pag-aalala ko. Sinugod kasi namin siya kaninang umaga dito sa ospital. Huwag kang mag-alala sa akin, Iya. I'm fine. Tsaka isa pa, huwag mo na akong tawagin, ma'am. Tawagin mo ko, tita. Total, wala din naman akong anak na babae at gustong-gusto kong magkaroon ng anak na babae. Hinawakan nito ang mga kamay ko. Medyo nailang ako at nahihiya pa. Don't worry about Aaron. Susubukan ko pa rin ang lahat na magagawa ko. Hindi naman ako matatanggihan ng anak ko. Nag-iisip pa iyon pero lalambutin ang puso noon at susundin niya ang gusto ko mangyari. Sabi ko nga, just go with the flow. Ako nang bahala. Sabi nito sa akin habang hindi pa rin binibitawan ng mga kamay ko. Hindi po ako humahanga ng sobra. Sapat na po sa akin mabuhay kami ng anak ko. Pasensya na po kayo kung sinira ko pang party ng anak ninyo. At nang dahil sa akin kaya nagkalabuan na po ang anak ninyo at ang kanyang fiancé. Sobra po ako nagigilty. Paumanhin ko sa ginang. Natigilan kaming pareho nang may biglang nagsalita sa aming likuran. Guilty? Saan banda? Ha? Babae? Anong pinakain mo sa mom ko at sobrang boto siya sa'yo? Hindi ikaw ang klase ng babaeng pinapakasalan? Napakababa mong babae. Akalain mong nabuntis kita nang hindi nalalaman kung bakit o paano nangyari? Alam mo bang diring-diri ako sa'yo? Natigilan ako at tila hindi ako makagalaw sa aking pagkakatayo nang makitang palapit sa akin si Judas. Si Aaron. Heto na naman yung takot kong baka saktan niya na naman ako bigla. Aaron! Saway ng mommy nito. What now, mom? Kakampihan mo na naman yung babaeng yan? Pagdahan-dahan ka sa pananalita mo, Aaron. Nakakasakit ka na kay Ashley. Wala namang ginagawa sa'yo si Ashley. Pero kung makapagsalita ka sa kanya, sobra-sobra na. Saway ng ginang. Mabuti na lang talaga't nandito ang mommy ni Aaron na naging kakampi ko. Wala pa ba siyang ginawa, Mom? She ruined everything! Stop it, Aaron. May sakit ang mami mo. Hindi ngayon ang tamang oras para sa galit mo kay Ashley. Umagit na ang daddy ni Aaron, tsaka lang tumigil si Aaron. Sinamaan niya na muna ako ng tingin bago tuluyang lumabas. Nakasunod lang ang tingin ko sa paglabas niya. Ngunit dahil awkward na nandito pa rin ako habang nag-uusap ang mag-asawa, nagdesisyon ako lumabas na lang muna. Naglakad-lakad ako sa loob ng ospital hanggang sa mapadpad ako sa hallway na walang masyadong tao. Natigilan na lang ako sa aking paglalakad nang marinig ang boses ni Aaron. Mas lumapit pa ako sa wall para mas lalo kong marinig kung sinong kausap ni Aaron. Please, Lara, let's get on with the wedding. Hindi ko mahal ang babaeng iyon. Hindi ko nga alam kung paano nangyaring nabuntis siya at ako ang ama. I don't know how it happened. Believe me. Tinakpan ko ang aking bibig. Muntik na kasi ako makagawa ng ingay. Lumangon ito sa kinaroroonan ko kaya mas lalo kong tinakpan ang bibig ko. Hindi na pala talaga siya pinatawad ni Lara. Kasalanan ko. Kaya dapat hindi na ako nagtataka na mataasan niya ako ng boses. Hindi ko na tinapos pa ang pakikinig sa pakikipag-usap ni Aaron sa kasintahan. Hindi ko na kasi maatim na ako ang dahilan kung bakit nangyayari sa kanila ito. Kung bakit nagkahiwalay silang dalawa. Pagbalik ko sa room ni Ma'am Carmela ay kausap pa rin nito ang asawa. Tumikim ako para maramdaman nila ang pagpasok ko. Sabay silang napatingin sa akin. Ikaw pala, Ashley. Sambit ni Ma'am Carmela. Sabay na naman kaming napatingin sa pintuan ng bumukas ito. Si Aaron ang iniluwa mula doon. Tumingin siya sa akin kaya yumuko ako. Ayokong tumingin sa kanya ng matagal. Pumapahig na akong pakasalan si Ashley. Napatingala kaagad ako dahil sa sinabi nito. Nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Nagbibiro ba ang lalaking ito? Kanina lang sinusuyo pa niya si Lara pagkatapos heto siya, pumapayag na pakasalan ako. Really? Hindi may pinta ang saya sa mukha ni Ma'am Carmela nang lingunin ko ito. I already said it, Mom. I'm only saying this one time. I'm not used to repeating words. Seryosong sabi ni Aaron. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit gusto niya na akong pakasalan? Nagbago kaagad ang isip niya? Kung ganoon, iset na natin ang madali ang kasal. Ninyong dalawa. I want our wedding to be a secret so no one will know. Suwestyon ni Aaron. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na pumayag si Aaron na magpakasal sa akin. Nakahiga na ako nang maisipan kong tingnan naman ang picture niya, nakaka-search ko lang sa isang social media. Hindi ko akalaing inabot ako ng 10 minutes kakatitig sa gwapo niyang mukha. Ang gwapo niya talaga, lalo na sa personal. At kahit magalit pa,
At kumunot ang noo niya, ganoon pa din ang itsura niya. Hindi nagbabago, hindi pumapangit. Tinampal ko ang aking noo. Hindi ko siya crush ha. Hindi ko siya gusto. Si Kuya Harold pa rin ang crush ko. Walang makakapalit doon. Pero wala na akong balita kay Kuya Harold. Siguro ngayon, masaya na itong kasama ang asawa. Kinaumagahan, tinanong ko si Manang Pining kung nasaan sila Ma'am Carmela. Ang sagot nito, inaasikaso daw ang kasal namin ni Aaron. Si Aaron kaya kasama nila nag-aasikaso? Inilibot ko na lang ang aking sarili sa mansyon. Nagpunta na ako sa swimming pool, sa garden, sa likod ng mansyon pero hindi pa rin ako mapakali. Ano mangyayari kung mag-asawa na kami ni Mr. Anderson? Nang magsawa sa kakaikot sa buong mansyon ay bumalik na rin ako sa loob. Nadatnan ko si Ma'am Carmela at si Sir Rafael. Ashley, mabuti namat nandito ka na. May sasabihin kami sa'yo. Kagad na salubong sa akin ni Ma'am Carmela. Ano po yun? 17 years old ka pa lang, hindi ba? Below 17 years old, hindi pa pwede magpakasal kaya hihintayin na lang natin na mag-18 ka na. Dagdag pa ni Ma'am Carmela. Oo nga pala, 17 pa lang pala ako. I already talked to Aaron about this. Sabi niya, doon ka na lang muna sa penthouse niya. Yun kasi ang kondisyon na hinihingi sa akin ni Aaron. Pumapayag siyang magpakasal sa iyo kapag nag-18 ka na basta doon ka natitira sa penthouse niya kahit hindi pa kayo na ikakasal. Papayag ka ba, Ashley? Napangangako. Sa bahay niya na ako titira. Walang magtatanggol sa akin kapag susubukan niya akong saktan. Ashley? Muli tawag sa akin ni Ma'am Carmela. Natahimik kasi ako at nag-isip. Hindi po ba pwedeng dito na lang muna ako titira? Nakangiwi na tanong ko sa linang. Nakakatakot magalit sa Aaron. Baka bigla niya na lang akong sakalin. I'm sorry, Ashley. Pero yun ang kondisyon na hinihingi ni Aaron para matuloy ang kasal niyo. Doon ka muna sa penthouse niya. Huwag ka mag-alala at huwag ka matakot. May kasama ka naman na isang maid sa penthouse niya. Huwag kang matakot kay Aaron. Kilala ko si Aaron, Ashley. Hindi ka niya sasaktan kung yun ang inaalala mo. Natatakot lang po kasi ako. Pasensya na po. Nakayukong sabi ko dito. What are you afraid of? Iniisip po bang pagsasamantalahan kita? Nalalaki ang mga mata ko na bigla na lang na may nagsalita mula sa main door. Si Aaron at kararating lang nito. Ang sama ng tingin niya sa akin. Dito pa nga lang sa mansyon, ang sama na ng tingin niya sa akin. Paano pa kaya kung kaming dalawa na lang? I'm not a child abuser. Just so you know. Dagdag pa niya. Hindi ako nakapagsalita. Kagat-kagat ko lang ang labi ko habang papalapit siya sa akin. Oo nga, kasi 27 ka na. Ang laki na lamang ng edad mo sa akin. Sa isip-isip ko lang. Get your things. We're leaving right now. Muli ay sabi niya. Ngayon na agad-agad. Ang lakas ng kaba sa dibdib ko. Sa pag-iisip ko, hindi ko na malaya ng paghagis niya sa akin ng maliit na maleta kaya muntikan ko pa iyong masalo. Muntik pa na mabitawan. Ano pang hinihintay mo? Tutulala ka na lang ba dyan? Striktong sabi niya sa akin. Iuutos ko na lang sa ibang maid dito ang pag-aayos sa mga gamit mo, Ashley. Biglang salita ni Ma'am Carmela. Sanay siya sa buhay mahirap. Kayang-kaya niya nang ayusin mga gamit niya nang walang katulong. Muli na naman ang sabi ni Aaron. Kaya ko na po, Ma'am Carmela. Kagat ang labi kong sabi dito at saka gumalaw na rin sa wakas. Nagmadali akong tahaki na ang hagdan. Muntikan pa nga ako matalisod sa pagmamadali ko. Pagkalabas sa main door, naghihintay na ang kotse ni Aaron. Nakababa ang bintana ng kanyang kotse kaya nakikita ko siyang nakatanaw sa paglapit ko. Kasama ko si Senyora Carmela, palabas ng mansyon. Ngayon pa lang kinakabahan na ako. Makakasama ko sa isang bahay si Aaron Anderson. Kakambal yata ni Judas yun eh. Sobrang sama ng ugali. Aatras na lang kaya ako. Kakausapin ko si Senyora Carmela. Paano kung isipin naman ni Senyora Carmela na nag-iinarte ako dahil ayoko sumama sa anak niya? Huminga ako ng malalim bago ko hinawakan ng mga kamay ni Senyora. Pagkatapos ay humarap ako sa kanya. Siguro nagtataka na ito kung bakit ko hinawakan ang kamay niya. Ma'am, sambit ko. Yes, Iya. What is it? Kasi po, ano po, pwede bang hindi ako Ano ba? Matagal ka pa ba? Naputol ang gusto kong sabihin nang sumigaw bigla si Aaron. Nababagot na sigaw nito kung bakit ang tagal ko.
Hindi yun pinansin ni Senyora pero biglang umatas ang dila ko. Hindi ko na kaya pang sabihin sa kanya. Baka magalit lang lalo sa akin sa Aaron kung mag-iinarte pa ako. Ano yun, Iha? May sasabihin ka ba? Tanong ni Senyora. Natigilan ako at nag-isip. Ano ba? Matagal pa ba? Muli ay sigaw ni Aaron. Sabay na naman kaming napatingin ni Senyora sa kinaroroonan ni Aaron. My son is waiting for you, Ashley. So, let's go? Nakangiti na pagyaya ni Senyora sa akin. Muli ay naglakad kami at tinungo ang kotse ni Aaron. Wala akong nagawa kung hindi ang tumango na lang at nakasabay na lang sa paglalakad kay Senyora. Pinagbuksan naman ako ni Aaron pero may bakas sa mukha nito na napipilitan. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Nakatingin siya sa harapan habang nilalaro mga daliri nito sa hawak na cellphone. Aaron! Tawag na Senyora sa anak. Lumingon naman ito. Huwag mong pababayaan sa Ashley. Isipin mo buntis sa Ashley sa magiging anak ninyong dalawa. Kaya ingatan mo sa Ashley. Bili ng ginang sa anak na parang hindi naman nakikinig. Okay. Tang sagot ni Aaron. Sige na Iha, sumakay ka na. Turo ni Senyora sa kotse, kaya hindi na rin ako nagtagal pa. Kahit kinakabahan ay sinunod ko na lang ang utos ng ginang.